Ang atin pong tema ngayon ay Encountering God in Worship. So sa umaga pong ito, tunghayan po natin ang isang tatay na kung saan na-encounter niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-worship. Handa na po ba tayo? Amen. So, sa ating binasa po, ating makikita si Abraham na kung saan ay nandoon yung pangako ng Diyos para sa kanya. Binigyan ng pangako ng Diyos si Abraham dahil siya ay sumunod sa ating Panginoon. Worship that moves heaven. Worship that moves heaven. Pag sinabi pong worship that moves heaven, worship that deeply touches the heart of God. Worship that is sincere, sacrificial, spirit-led, and full of faith. Hindi lamang po ito yung performance, hindi lamang po ito yung routine na ating ginagawa, but beyond. At ito po ang naglilid sa atin para magkaroon tayo ng divine encounter that brings transformation, alignment with God's will, and sometimes even visible manifestation of God's power and presence. So worship that moves heaven is not just emotional or traditional. It is authentic, grounded in truth, and led by the Holy Spirit. So, kung ating makikita dito, sa ating pag-worship, kailangan po natin na totoo sa ating mga puso at ang ating mga buhay ay nakasurrender sa ating Panginoon. So that ang heaven po ay matatouch po natin yung heart ng ating Panginoon. At pag natouch po natin yung heart ng ating Panginoon, blessing will flow sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! So, ang worship po, ito po ay yung pag-surrender natin sa ating Panginoon. At ipinapakita po ni Abraham yung totoong pag-worship po. Kung paano po yung totoong pag-worship. Una, ang ginawa ni Abraham po ay yung paghahanda ng kanyang sarili bago mag-worship sa ating Panginoon. Bago po ba tayo dumako sa sanctuaryong ito or sa bahay-sambahang ito, naghanda po ba tayo? Amen? Or napilitan lang tayo or dahil traditional na every Sunday, tayo ay dumadako sa bahay-sambahan. Or kahapon pa lamang nandoon na yung puso natin na excited tayo to worship God in spirit and in truth. Kaninang umaga sa pagising natin ay nandoon yung excitement natin na hindi na tayo ginising ng ating mga magulang or hindi na tayo ginising ng ating alarm clock, bagkus nandoon yung ating excitement na tayo'y dumako sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang uminom sa presensya ng ating Panginoon to encounter God. So kailangan po natin na sa ating buhay, everyday, nandoon po yung ating excitement na ma-feel yung presence ng ating Panginoon. Worship is not just a song or a service, but a lifestyle of surrender, trust, and revelation where we truly encounter the living God. So, ang Mount Moriah was not just a mountain. It was a place of meeting with God, a place of sacrifice and surrender, and place of divine encounter or provision ng ating Panginoon. So, ang Mount Moriah was the place that Abraham walked in faith, followed by God's provision. In Hebrew, Moriah is derived from the word Mora, which means teacher. As such, the name Moriah carries a profound meaning, translating to God is my teacher. Sometimes sa ating mga buhay, tayo po ay kinakailangan po natin na sa ating pagsunod sa ating Panginoon, nandoon po yung pagsasakripisyo.
At sa ating pagsunod sa ating Panginoon ay hindi po madali. Obedience begins when excuses ends. And worship begins with a yes, Lord. Let's say, yes, Lord! Susunod ako, Panginoon. Dahil sa ating pagsunod, merong nakalaan ang Diyos para sa atin. So, tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay. He is our teacher. Na minsan merong hinihingi ang Panginoon sa atin na isakripisyo po natin. Pero sa kabila po ng pagsasakripisyo natin yan, merong itinuturo ang Diyos sa ating mga buhay. Amen! Hindi pwedeng walang itinuturo ang Diyos sa atin. Every day, meron pong itinuturo ang Diyos sa atin. Worship that moves heaven is worship begins with obedience. Pagsunod po. Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. So, nandoon na, tumugon agad, nagkaroon agad ng response si Abraham sa pagkatawag ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, take your son and offer him. Take your son and offer him. So, wala nang ibang pag-aalinlangan or wala nang ibang sinabi si Abraham, kundi he obeyed immediately. Sumunod agad si Abraham sa ating Panginoon sa kung ano yung sinabi at pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. So, maagang bumangon si Abraham at inihanda niya ang lahat ng kanilang dadalhin para sa pag-offer, para sa pag-worship nila sa ating Panginoon. So tayo, before tayo humarap sa ating Panginoon, dapat po na inihahanda po natin, una sa lahat, ang ating mga puso sa pagsamba sa ating Panginoon. Inihahanda po natin yung ating buhay sa harapan po ng ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. So obedience is not easy always. But it is always necessary. Ang pagsunod po ay hindi po palaging madali. Ito ay merong kaakibat na pagsasakripisyo. Ito man ay yung ating time, yung ating pride, or yung ating comfort, or even our resources. Merong pagsasakripisyo sa pagsunod natin sa ating Panginoon. True worship begins with full-hearted obedience even when it's hard. In Romans chapter 12, verse 1, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Present your body holy as a living sacrifice, holy and acceptable to God. We cannot truly worship without obedience. Kaya't nga sa verse 5, sabi dito, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang mga asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So makikita po natin at ini-illustrate po ni Abraham
kung paano po yung totoong pag-worship sa ating Panginoon. At kung ating titingnan na si Isaac ay nagtanong sa kanyang ama na meron tayong panggatong, meron tayong apoy, pero saan po ang ating ihahandog? At ang sagot ng ating Panginoon, ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magkakaloob. Na minsan sa ating buhay, sabi ko nga kanina, merong hinihingi ang Diyos sa atin. At minsan mahirap siya bitawan. Mahirap siya i-let go. Pero always remember, church, na pag merong hiningi ang Diyos sa atin, meron siyang nakahanda na kapalit. Amen! Meron siyang nakahanda na kapalit. Ang tinitingnan ng Diyos sa ating mga buhay is kung paano po tayong mag-response sa call ng ating Panginoon. Kung paano tayong mag-response or mag-obey sa kanyang sinasabi sa atin. So, worship leads to divine encounter and miracles. Paano ba natin mamumove ang heaven? It leads to divine encounter and miracles. Sabi sa verse 11 ng ating binasa, "And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. Here I am." Church, masasabi ba natin sa ating Panginoon, Lord, here I am, send me. Lord, here I am, use me. Lord, here I am. Handa na maglingkod at magpagamit sa inyo. Church, God is calling you now. Ang Diyos ay kumakatok sa ating mga puso para patuloy po nating ma-encounter ang ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso at magkaroon po tayo ng deep encounter, deep desire na ma-encounter ang ating Panginoon. At isurrender po natin ang ating mga buhay sa Kanya. Once na tayo'y nag-worship ng totoo sa Kanya, nagkakaroon po ng divine encounter and miracles happens. Once na nayanig ang kalangitan, nagkakaroon ng miracle sa ating mga buhay. Amen! Once na natuwa ang Diyos sa ating pag-worship, binubuksan niya ang durungawan ng langit at binubuhos niya ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Hindi lang ang pagpapala ay financial. Higit sa lahat, yung pag-grow natin spiritually. Kung kaya't patuloy po nating i-desire yung mayanig po natin, mauga po natin ang heaven as we worship God sa ating mga buhay. Kaya nga, nung desire ay yung pagsunod ni Abraham, nandoon na ang Diyos ang nag-provide. In verse 11, "And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here I am." So, nandoon na siya ay nag-response at handa siyang sumunod sa ating Panginoon. And in sa verse 14, the ram is provided. Sabi ng anghel, "Wag mong patayin ang bata." At nang siya'y lumingon, nakita niya ang lalaking tupa na ihahandog. Kung kaya't, ang lugar na yon ay tinawag na The Lord will provide, Jehovah Jireh. Sinasabi ba natin sa ating mga buhay, He is my Jehovah Jireh. Hindi lang sa panahon na wala tayo,
kundi sa lahat ng pagkakataon, He is my Jehovah Jireh. So Mount Moriah was the place that Abraham walked in faith, followed by God's provision. Walk in faith, followed by God's provision. Kailangan po nating hakbangan yung ating pananampalataya. At sa ating paghakbang, may nakalaan ang Diyos. Amen. Sa ating paghakbang, merong inilaan ang Diyos. Confidence plus faith equals God's provision in worship. God will provide everything na ating mga kailangan. Magkaroon lang po tayo ng confidence sa ating Panginoon na kung paanong si Jesus Christ, ang kaisa-isang anak, ay isinakripisyo para sa iyo at para sa akin. Church, gaano kalaki ang kailangan mo? Ano ba yung kailangan mo na hindi kayang ibigay ng ating Panginoon? Kung paanong ang kaisa-isang anak ay ibinigay para sa atin, church, how much more yung kailangan mo? Purihin po natin ang ating Panginoon na nagmumula po sa ating mga puso na merong kauhawan sa Kanyang presensya. Nandoon po yung pagkauhaw po natin sa presensya ng ating Panginoon. Na para katulad ng isang usa na siya'y nauuhaw. Naway hindi lang maging traditional sa atin na every Sunday tayo ay nasa loob ng bahay-sambahan. Bagkus tayo po ay magkaroon, every Sunday, magkaroon po tayo ng excitement or excited na puso na ma-encounter ko sa umagang ito ang presensya ng ating Panginoon. Na ako ay makainom ng tubig na hindi na ako muling mauuhaw, sabi ng ating Panginoon. Yung desire po natin, mga kapatid, na patuloy po nating ma-encounter at magkakaroon po tayo ng breakthroughs. Worship opens the door of breakthrough. Gusto po ba natin ang breakthrough sa buhay po natin? So let us worship God in spirit and in truth. In verses 15 to 18, because Abraham's obedience, God reaffirmed His covenant with him. Kung ating babasahin ang Genesis, ang blessing na sinabi ng ating Panginoon kay Abraham ay ikatlo na niyang sinabi ito sa kanya. In chapter 12, in chapter 17, and in chapter 22, sinabi ng ating Panginoon that I will bless you. Kung ating makikita in verse 1 ng chapter 12, siya ay inutusan ng ating Panginoon. Sabi doon, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. So merong inutos ang Diyos kay Abraham, at si Abraham ay sumunod. At sinabi ng Diyos kay Abraham yung kanyang pangako, na siya'y pagpapalain, siya ay magiging ama, kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan, kasing rami ng mga bituin at marami pa. In chapter 17 verse 1, ito din ang sabi ng ating Panginoon. Nang siyam na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Breakthrough happens not at the beginning of the test, but at the end of obedience. Breakthrough happens not at the beginning of the test, but at the end
of obedience. Kung tayo po ay sumunod na sa ating Panginoon, asahan po natin ang tagumpay. Asahan po natin na magkakaroon ng breakthrough sa ating buhay, sa ating family, sa ating mga kasamahan, sa ating kapwa mananampalataya. Magkakaroon po tayo ng pambihirang tagumpay. Dahil yun ang pangako ng ating Panginoon na kapag tayo po ay sumunod sa ating Panginoon, merong mangyayari po. In verse 16 to 18, mababasa po natin dito na yung blessing na ibinigay sa kanya ay yung mas dumami pa ang kanyang angkan. Mas siya ang naging ama ng ating pananampalataya, di ba si Abraham? Dahil yun ang pangako ng ating Panginoon, siya ay magiging ama ng maraming mga angkan. So in Jeremiah chapter 29 verse 13, sabi dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." You will seek me and find me when you seek me with all your heart. With all your heart. So matatagpuan lamang at mararanasan po natin ang ating presensya kung ating hinahanap ang ating Panginoon ng taos sa ating mga puso, ng buong puso po. Faithful worship doesn't just bless us. It changes everything for those who come after us. Hindi lang yun para sa atin, kundi tayo rin po ay magiging channel of blessing. Amen! Dadaloy yung blessing na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil tayo ay descendants ni Abraham. Amen! At dahil tayo descendants ni Abraham, na ang promise ng ating Panginoon ay promesa din para sa atin. Amen! Angkinin po natin ang pangako ng ating Panginoon sa buhay natin. In Hebrews chapter 11 verse 6, He rewards those who earnestly seek Him. He rewards those who earnestly seek Him. So magpapasimula po sa atin ang para maranasan po natin at ma-encounter natin ang ating Panginoon, magsisimula po sa atin yan. When we meet God in worship, He reveals Himself and confirms His promises. Patuloy na nagpapakilala at inire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. At mas nakikilala po natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran as we worship Him in spirit and in truth. At patuloy na ipinapaalala ng Diyos sa atin ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay nananalangin, sinasambit po natin ang mga pangako ng Diyos. Hindi dahil nakakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa atin, kundi i-remind yung ating sarili sa pangako ng ating Panginoon para sa atin. Amen! Na ang Diyos ay hindi nang iiwan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, ang Diyos ay hindi sinungaling, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. So, tayo po ay makakaranas ng breakthrough as we worship God. Habang na ini-encounter po natin ang ating Panginoon. And lastly, worship releases generational blessings.
in chapter and verses 19 hanggang 24. Kung ating babasahin ito, hindi lang si Abraham ang nakatanggap ng blessing na ipinangako ng ating Panginoon. Sabi doon, at hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na ang kanyang kapatid, si Milcah, na asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nanganak ng mga lalaki. So, sa atin, hindi lang po tayo yung nag-worship. Hindi lang po tayo yung magbe-benefits ng blessing ng ating Panginoon. Ito po ay dadaloy sa ating mga salinlahi. Sa ating mga salinlahi. Kaya nga, sabi nga, di ba, nung kanta ay, yung sa bawat salinlahi, katapatan mo ay naroon. At yan po ay magsisimula sa iyo. Yan po ay magsisimula sa bawat isa sa atin. Kung gusto mo na patuloy, na dumaloy ang pagpapala ng Diyos, then, sa oras na ito, magkaroon po tayo ng malalim na pag-desire sa presensya ng ating Panginoon at patuloy po natin siyang ma-encounter. Even yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng awit, hindi laro, hindi biro ang pagsunod sa ating Panginoon. Church, patuloy po tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon na kung bakit pinagpapala ang iyong mga anak ay dahil sa iyong ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Kung bakit pinagpapala ang iyong mga kapatid, ang mga taong mahal mo sa buhay, ay dahil sa kung ano ang ginagawa mo sa harapan ng ating Panginoon. Yan ay dahil kung paano ka sumunod sa ating Panginoon. Walang ginawa si Abraham, kundi siya po ay sumunod lang ng sumunod sa ating Panginoon. At sa pagsunod, at sa bawat paghakbang, sabi ko nga kanina, merong pagpapalang inilaan. Worship rooted in faith and obedience produces legacy. Gusto po ba nating magkaroon ng magandang ligasiya sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga taong nakapalibot sa atin? Then, faith plus obedience equals generational impact. Gusto mo bang magkaroon ng impact ang buhay mo? Then, yung ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon, ito po ay magbubunga ng magandang impact sa mga taong nakapalibot po sa atin. We often think worship is personal and it is, but also has generational consequences. Meron pong kahihinatnan and merong bunga po yung ating ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Sa pagtatapos, true worship requires preparation, obedience, faith, and sacrifice. When we fully surrender to God in worship, we encounter His presence, experience breakthroughs, and release blessings for future generations. Worship is not complete without confidence in God's word, faith in God's promise, obedience to God's command. As we worship God with our whole hearts, we open the door for miracles, breakthroughs, and blessings that outlive us. Ang tanong ko po sa umaga pong ito, what is your Isaac? What is your Isaac? What is God asking you to lay down?
Ano yung hinihingi ng Diyos sa iyo na ating i-offer sa Kanya na kahit masakit, ay handa po natin itong ibigay para sa Kanya. Heaven is moved when worship becomes a throne for God to dwell among His people. When hearts unite in worship, it creates an atmosphere where God's presence becomes tangible. Will you listen, trust, and obey, even when it costs you something? Worship is not just a song or a service, but a lifestyle of surrender, trust, and revelation where we truly encounter the living God. Church, sa umaga pong ito, nais ng Diyos na tayo po ay patuloy na magkaroon ng malalim na pagkauhaw sa Kanyang presensya.